5-door or 3-door? Para sa akin, mas balance tignan yung 3-door. Pero check na lang natin sa showroom para sigurado. 2025 Jimny GLX Automatic. Yung price, 1,330,000 pesos. Matte black yung front grille. Hindi ako fan ng chrome, kaya mas okay to compare sa 5-door na metallic gray with chrome inserts. LED projector na yung headlamps. Pero yung turn signal, halogen. Pati na rin yung fog light, halogen. May headlamp washer. Wala nga lang front skid plate or bash plate. Gloss black side mirror cover. Walang 360 camera, pero okay lang siguro kasi hindi naman sobrang laki ng overall dimension ng Jimny. Bagay yung turn signal light sa front fender. Maporman tignan, pero sa iba, hindi. Naka 15-inch alloy wheels, disc brake sa front, drum brake naman sa rear. Check natin yung interior. Mataas din yung ground clearance, 210mm. Hindi naman mahirap pumasok. Kailangan lang ng konting effort kasi walang stepboard. Sa door panel, hard plastic. Pati armrest, hard plastic. Fabric seats. Maganda yung cushion, malambot. Manual adjustment sa driver seat. Same sa passenger, manual. Iba yung steering system ng Jimny. Recirculating ball steering. Na-test drive ko na yung 5-door. Magaan naman yung feel ng steering. Para sa akin, kahit analog yung instrument cluster, maporma pa rin tignan compare sa ibang naka-full digital screen. Pero kanya-kanya pa rin ng taste siguro. Rotary type yung ignition. Sana yung next model, gawin ng push start ignition. Pagdating sa visibility, mataas yung ride height, kitang-kita yung hood. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. 9-inch infotainment system, parang hindi na talaga uso yung volume knob. Single zone climate control. Maganda yung layout ng control at design. May konting wobble nga lang yung knob, pero hindi na rin siguro big deal. Power window switch na automatic. 4-speed automatic, pero yung manual variant, naka 5-speed. Mas okay siguro kung 5-speed na rin yung automatic. 4-wheel drive control. Madalang na lang ata yung ganitong type ng 4-wheel drive. Pero mas gusto ko yung ganito compare sa knob. Manual handbrake. Walang center armrest. Storage lang yung meron. Hindi dampen yung glove box. May mirror yung sun visor. Same sa passenger. Check natin yung back seat. Medyo malaki na rin yung space ng opening. Try ko lang kung mahirap bang pumasok. For reference lang, 5'7" yung height ko. Ganito yung legroom sa back seat. Hindi ko na maposisyon yung left foot. Mas okay siguro kung bata lang yung uupo sa back seat. Maganda yung design ng rear end. Parang mini G-Wagon yung dating. May cover yung spare tire. Pero alam ko, same sa stock mags yung wheel ng spare. Yung tail light, halogen. May reverse camera at parking sensor. Side opening yung tailgate. Full swing nga lang. Wala siyang stop sa certain degree. Malaki na rin yung luggage space pag naka-fold yung rear seat. May underfloor storage din. Naka-cover ng plastic yung rear seat. Okay yung ganitong idea para mas madaling linisin. Ito pa rin yung 1.5 liter gasoline engine. Pagdating sa performance, check nyo na lang yung test drive ko dati. Palike na lang and subscribe. Paalam.